guys, isa na naman unboxing video. So, meron tayo ditong apat na parcel. Itong una, rod. Itong pangalawa, lines. Pangatlo, lures. Pang-apat, yung reel. Let's go! Ayun guys, so, explain ko lang kung ano yung purpose kung bakit tayo bumili. So, kasi, meron na tayong light setup, yung luwa. Tapos, meron na tayong ultralight setup, yung kapong. Then, ang kulang lang natin is yung jigging setup. So, ito na siya. Tara, unbox natin. So, ayun guys, bigay lang ako ng konting background. Ano nga ba ang jigging? So, jigging is fishing by means of using artificial lures. So, buksan natin. So, ito ay galing sa Tokushima PH. Ipa-flash ko na lang sa screen yung details nung seller. So, ito. So, set aside lang natin to. So, binigyan niya tayo ng good thing. Ito, maganda to. Nagbibigay ng stickers. Dikit natin sa, sa tackle box natin. So, ayan siya. Thank you sa merchant. Tapos, bago ko to pakita sa inyo, explain ko lang. So, ano ba ibig sabihin ng lure? Lures, ang ibig sabihin nun, fish-like plastic objects with hooks that is connected to the rod. So, ibig sabihin, plastic to, made of plastic. Tapos, meron siyang hook. Ito. So, yung nakikita nyo is, so, makita mo, marami siyang hook. So, ang tawag yan is treble hook. So, 6 yun. 3 sa harap, 3 sa likod. So, ito. So, example ito. So, ito yung artificial na fish. Tapos, ito yung nagtitrigger para dun sa paglangoy niya, itong plastic na to. Kasi sumasangga yan sa water. Tapos, sumabit. A few moments later. Ingat kayo guys ha, matalim tong na to. So, ito siya. So, ganyan. So, ang action niyan sa tubig, depende kung paano mo siya hinihila. So, ibig sabihin kapag hinila mo siya na mabilis, lalangoy siya ng gano'n. Pero kapag yung normal retrieve lang, ang langoy niya is gano'n. Yan. So, yun siya. Then, pangalawa, ano nga ba ang difference ng lures sa bait? Ang lures, di ba, na-explain ko na ganito siya, mga plastic na isda. Tapos, yung bait naman, yun yung mga nilalagay natin sa hook. Nilalagay natin sa hook, sa mga ganito. Tapos, ang nakalagay doon is living creatures, like worms, ganun. So, tapos guys, pakita ko lang sa inyo to. So, ayan. So, ito siya. Ang tawag dito guys ay metal jig. So, ano ang difference niya dito? Yan. So, usually ginagamit ng mga anglers to sa shore casting. What do I mean by shore casting? Yun yung namimingwit ka, nasa gilid ka lang ng pangpang ng dagat. Or, pwede kang lumusong hanggat kaya mo, hanggat hindi ka malulunod. Siguro mga hanggang bewang, ganun. So, ito naman, metal jig. So, ang difference ito, dahil metal jig nga, di ba siya? So, pure metal to. So, makita mo yung size, nakasulat 20 grams, tapos, mayroong mga feather-like dito na parang pang-attract sa isda. Then, meron siyang hook. So, ano ba ang tawag sa ganitong hook? So, nakita mo siya parang tatluhan. So, ang tawag dyan is treble hook. Then, ang tawag naman dito ay assist hook.
So, paano ang action nito sa tubig? So, for example, sorry, hindi ko pala na-explain. So, ito pala ay ginagamit sa, sa boat casting. Kung ito ay sa shore casting, ito naman ay sa boat casting. So, ibig sabihin, sakay ka ng bangka, punta kayo sa medyo malalim part ng dagat, then ihulog mo lang to sa tapat mo. Yan. So, magdadrop siyang ganun. Siguro, kung anong desired mong lalim, then, ikaw kontrol nun, then, ang action nito ay angat, tapos bababa, angat, bababa, angat, bababa. Ganun siya. So, ayun guys, open ko lang to lahat para makita ko din. So, ayun guys. So, ito na siya. So, minnows, jigs, tapos ang tawag dito is paddle tails. So, ito nakagamit na ako nito. Nakagamit na rin ako nito. Itong malaking size, 100 grams. So, ang ganda niya oh. Para siyang totoo. So, ang langoy niyan. So, ganun. Pataas. Kasi hatak ka ng hatak pataas. So, yan oh. Bigat to, 100 grams. Yan. So, syempre, papartneran natin ng malakas na rod. Kasi, ang bigat nito. Then, ito, first time ko. First time to use this, this lure. So, paddle tail ang tawag dito. So, cute siya oh. Malakas siyang manginis ng isda. Then, may hook. So, ito po yung ibang laban ng parcel natin. So, una, assist hook. Ayan, in case lang na maputol or umunat, hindi naman siguro, or pamalit siguro dun sa hook ng mga jigs natin, yung malalaki. Then, pangalawa, ito. Alam nyo na to swivels. Pag ginagamit yung pang connect sa line, sa floater, sa sinker. Ayan. Then, ito, hindi ako ganun gumagamit nito dahil pang lang ako, pang fish pad. So, sana magamit ko na to sa dagat. Tawag dito is snap. So, kino-connect to dun sa dulo ng minnow. So, dito, kinakabit siya dito sa dulo nito. Sa dulo nito. Yan. Para maganda yung tayo niya. Para nakaganyan siya. Straight. Langoy. Then last, bumili ako ng dalawang tawag dito. Yung parang spring na kinakabit sa shorts para hindi mahulog yung gamit. Ang lalagay ko dito yung yung scissors ko. Para anytime pwede ko na siyang hugutin. Pag kailangan kong putulin yung line or may kailangan kong gupitin. So ayun guys, next naman ang unbox natin is yung fishing rod. So, saan ko ito nabili? So, nabili ko ito kay Doc ng Baka. So, hindi ko alam kung doktor talaga siya ng baka. Hindi, joke lang. Kidding aside. So, sa tao ko na siya binili. So, mabilis ang shipment doon. Tapos, legit seller siya ng mga relics rods. Kung gusto niyo siya, i-flash ko lang dito sa screen yung page niya. Tapos, buksan natin. Ito pala, bakit ang laki? Kasi nilalagay nila sa malaking tube. Tingnan mo, pag na-open natin ito, tube to na matikas. Dahil sensitive yung rod kapag tinatransport or dinideliver. Pwede siyang mabalik. Ayun, nice thing. Ganda yung balot, bubble wrap, tsaka naka hard case. Ayun guys, mag-explain lang ako ng konti. So, ano nga ba yung difference ng mga or classification ng mga rod? So, meron tayong extra ultralight, meron tayong ultralight, meron tayong light, meron tayong medium light, meron tayong medium, meron tayong medium heavy, tapos meron din tayong heavy. Yun. So, yung pinakamataas is yung heavy. Ayun, so bakit siya kinlasify ng ganon? So, in the first place, or primarily, nakadepende yung classification ng rod sa carrying strength niya. So, ibig sabihin, kung anong bigat yung kaya niya or yung stress capability ng rod. Tapos,
Ayun, tapos, ang mga rod, syempre, depende sa preference ng user. Kasi di ba ang fishing is very individual sport yan. So, kung ano yung trip ng user, yun ang bibili niya. Tapos, isa pa, ng rod, nakadepende yon kung ano isda ang huhulihin mo. Kung syempre, kung maliit, so go for ultralight. Kung malaki, go for the medium light or medium heavy setup. Ganun. So, pwede na natin to. Oops, may nahulog. May bonus pa sa loob. Yun, meron nga. So, lure weight daw niya is 7 to 28 grams. So, ibig sabihin, mataas yung kaya niyang kargahin lure. Example ito, yung diba meron tayo dito, nakasulat. So, ayan, 100 grams. So, dito daw, kaya niya hanggang 28 grams. Ayan, tapos, line weight. Ibig sabihin ng line weight, yun yung tali natin. So, ang kaya niya is 8 pounds hanggang 17 pounds na line. Ayan, so, buksan natin. So, unang tingin, ang ganda kasi purple. Gandang kulay. So, natin ito muna. So guys, ayan. Ito yung first section, ito yung tip, ito yung yan, nagbe-bend yan. So yung mga butas na yan, ang tawag dyan, ring guides. Yun. So guys, ito naman yung butt section. So, ito yung hawakan o yung lalagyan na ng reel. Reel seat. Ayan. Relix na suntara. Tapos, ito yung gusto kong portion talaga. Ang ganda ng ano nito. Ganda ng kulay nito. Parang pintura ng kotse. Ayan, ganda. Very nice. Tapos, itong mga purple dito. Yung mga detail na yan. Ganda yan. Ito yung foam. EVA foam. Yan. Tapos, yung Indonesia flag. Kasi, manufactured to sa Indonesia. So, ayan. So far, so good. So, kapong 632. Tapos, ito yung logo nila. Dragonfly. Kasi ito to be to eh. Yan. So, yun yung specs. Diniscuss natin kanina. Then, ito yung brand ng kanyang reel seat. Yung reel seat yung pinapasukan ng tali. Yung, so, C-guide siya. Yan. So, carbon. Ito nakikita nyo dito is carbon. So, very nice. Very nice. Ganda. Thank you kay Merchant. Ganda. Ganda na itong product na ito. So, ayun guys. Nakapag-discuss na tayo ng lures. Tapos nakapag-discuss na tayo ng rods. Next naman natin is yung reel. So, ano nga ba yung reel? Yung reel, siya yung motor or yung makina na nagpapagana para makapaglagay ka ng line or tali. Then, nandun yung purpose niya na ma-retrieve mo yung line mo papunta sa'yo. Ayun, so, ito na yung reel natin. So, saan ko to nabili? So, nabili ko to sa Shopee din. Si Hamilton Philippines Incorporated. Yan. So, thank you dito. Yan siya. Buksan ko lang guys. So, okay naman. Okay naman sa packaging. Hindi naman ganong damage yung box. Tapos, meron siyang bubble wrap na madami. This is my first Daiwa reel. So, nakita yung logo na to. Letter D. Yan. So, Daiwa to. So, ang pangalan ng reel is Crossfire LP. Then, yung nakikita nyo dyan na 5,000. Yan yung
Yan yung parang capacity nung nung reel para malagyan mo siya ng line, tsaka yung nagde-determine din ng lakas ng reel. Ano ba ibig sabihin ng lakas ng reel? Yung max drag niya or yung pinakamataas na isda, na kilo ng isda na kaya niya. Yan. So yung ibang specs di ko na to alam. Yan. Then ayan, made in Vietnam siya. Yan. Yan. So ayan. Yung kung alam niyo yung mga ibang specs, kung sino malaman, nandiyan lang siya. So yun, excited na ako i-open to. Halika, open na natin. Yun. So, first look, plastic naman, yan. Then, meron siyang ano to? May extra washer. Yan. Ito, alam ko na to kung paano to ginagamit. Nasa loob ito ng nasa loob. Alam ko na magbaklas ng reel eh. So, merong component diyan sa loob na kailangan mo nito or kailangan mo ni-replace. Tapos, meron siyang instruction, guides. Set aside na natin to. Look at that beauty. Medyo may kabigatan siya, guys. Kasi nga 5,000 to. Ayan, so may seal siya dito. Ayan. So tanggalin natin to. So ang first reel ko is yung China, yung Diokio. Second reel ko is Shimano. So medyo nag-i-improve na yung reel natin. This one is Daiwa. Ayan, so branded na siya. Sana ay marunong tayong gumamit at mapatagal natin yung kanyang lifespan. So inikpitan ko lang tong knob dito. Then ang action niya is ganito. So very smooth. Very smooth. Oops. May check lang ako. Okay. So, walang scratches. So, paano ba ito gumagana? So, ito basically, ito yung kinakabit na portion sa rod. Yan, ito. So, nakaganon siya. Then, ito yung pang-retrieve or yung paghatak ng tali natin. So, umiikot yung tali dito habang nire-retrieve nyo. Mapasok lahat doon. Then, ito yung pang-open tsaka close ng line natin. So, kapag nakaganyan, naka-close. Kapag nakabukas, yan, naka-release yung line natin. Then, ano ba ibang component nito na alam ko? Then, this is the drag. So, kapag nilogan mo, yung hatak ng isda freely, pwede siya tumakbo kung saan niya gusto. Kapag inigpitan mo, hindi na siya makakatakbo kung saan niya gusto. Ayun, so, very nice. May dent siya. Meron mo nakitang dent dito. Yun guys, ang last natin i-unbox ay yung line. So, patay ng cover. So, saan ko ito nabili? So, nabili ko to sa Shopee din. I-flash ko na lang dito sa screen yung merchant. So, oy, orange. Yung. So ayan guys, ito yung lines natin. So purpose kung bakit binili, kailangan ko ng i-respool yung mga luma nating reel na nakalagay na braid doon kasi kapag napuputulan ng line, like nadodonate, ayun, umiiksi yung nakaspool. And ang tendency kapag konti yung nakaspool mong line, konti lang din yung range ng paghagis mo. Limited lang. Tapos ito, it's my first time using this brand. Itong JOF or JOF. Yan. Nabili ko to sa Shopee din. I-flash ko na lang yung pangalan ng tindahan nila sa screen. Then,
explain ako ng konti. So, yung ganito, medyo tawag doon, medyo makapal siya. Kasi ano to, 8 strands. Paano nagagawa yung 8 strands? So, ibig sabihin, kapag tinanggal ko yung hibla ng tali dyan at dinaisek kong hinimulmulan ko, 8 dapat yung makita kong strands niya or hibla niya. Then, ibig sabihin, pag mas maraming strands, mas matibay. So, this one is 8 strands. Then, ito namang dalawa, gamitin ko to dun sa dalawang sa light ko, tsaka dun sa ultralight. This one, para dun sa kapong to, yung unbox natin earlier. So, 8 strands, 1.0 PE. Then, ito is 4 strands. Yan. So, medyo ang goal kasi pag ultralight or short casting, dapat magaan yung line mo para mas malayo mo siya maiba to. So, ito. So, basically guys, yan yung napamili natin sa Shopee. And, ayun, wala na tayong money. Hindi, joke lang.